Tuloy-tuloy ang balitaan natin dito sa 24 oras ngayong gabi. Kasama na naman natin ang kapuso nating premiado at subok na sa serbisyong totoo. Walang iba kundi si Cara David. Cara? Salamat, Mike. Isinasailalim na ngayon sa lifestyle check ng DOJ ang naka-leave na Director General ng Technology Resource Center o TRC na si Dennis Cunanan. Kailangan daw ito para mapanatili ang integridad ng mga posibleng state witness. Kasama si Cunanan sa 2 kasong inihain sa ombudsman kaugnay ng pork barrel scam na ayon kay Cunanan ay wala siyang kinalaman. Nakatutok si Susan Enriquez. Wala raw ni Singkong nakuhang kickback o komisyon si Dennis Cunanan mula sa pork barrel fund scam. Nakalib na ngayon si Cunanan bilang Director General ng Technology Resource Center o TRC. Pero panahon ng kanyang aktibong pamumuno ng ilagak ang pork barrel fund ng ilang mambabatas sa mga questionabling NGO, kabilang ang mga sinasabing pag-aari ni Janet Lim Napoles. May nakickback ka rin daw. Yun po yung yun po yung mabigat na usapan. Hindi naman po ako head of office noon. At saka anong magiging rason ko para gawin yun at that time. Linaw ng ating atikay na hindi tayo damay sa anomalya, particular sa PIDAP, pagkus katabay sa may labas ang katotohanan. Kaya ang Department of Justice, para mapanatili raw ang integridad ng mga kinukuha nilang posibleng state witness, isinasailalim daw ngayon sa lifestyle check si Cunanan. Kailangan daw ito para malaman kung gaano siya kalinis habang aktibo sa government service. Pero paglilinaw ni De Lima, sakaling mapatunayang may nakuhang komisyon mula sa pork barrel scam si Cunanan, hindi pa rin ibig sabihing matatanggal na siya agad sa Witness Protection Program, lalo na kung lumalabas na hindi siya ang pinaka-guilty sa mga nakasuhan. Naninindigan si Cunanan na wala siyang alam sa pork barrel scam. Ministerial lang daw ang trabaho niya. Pumirma raw siya sa mga cheque na release ng TRC para sa mga NGO dahil trabaho niyang pumirma bilang signatory sa mga cheque ng TRC. Nung mga panahong may mga transaksyon daw ang mga mababata sa TRC, Deputy Director General lang siya. Boss niya si Antonio Ortiz. Sina Cunanan at Ortiz ay kasama sa 2 kasong inihain sa ombudsman kaugnay ng pork barrel fund scam. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag si Ortiz. Itinalaga ng Pangulong Aquino si Cunanan na Director General ng TRC. Pinaimbestigahan raw agad ni Cunanan pag-upo niya ang mga transaksyon sa mga kaduda-dudang NGO. Siya rin daw ang nagpa-blacklist na mahigit 40 NGO dahil sa mga requirement na di raw na ibibigay ng mga ito. Noong 2010 pa, since early 2010, nag-blacklist na tayo ng mga NGOs. Dahil nung naging Director General kasi tayo, doon ko nakita yung magnitude ng implementation ng mga pinakalayan sa aming opisina. At doon ko nakita, tinanong ko kung ano yung mga naging impact, etc. Kaya yung mga pinacheck natin yung mga NGOs at pinapag-update natin ang record. Yung hindi nag-comply, hindi po tayo nag-anila, i-blacklist sila. Sigurado raw si Cunanan na hindi peke ang mga pirma ng mga mambabatas at maging ng mga staff nila. Nakausap daw niya mismo sa telepono sina Senador Bong Revilla Jr. at Senador Jinggoy Estrada. Nakausap din daw nila sina Attorney Gigi Reyes at Attorney Jose Antonio Evangelista na Chief of Staff at Deputy Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile. Pero bukod sa mga ito, sabi ni Cunanan, may iba pang mambabatas na naglagak ng PIDAP nila sa mga questionabling NGO. Bukod kay Senador Bong at Senador Jinggoy, meron pa bang ibang mga politiko o mambabatas na mababanggit ka kung haharap ka? May mga congressman din po kasi, di ba, na nag-implement. Handa rin humarap si Cunanan sa investigasyon at papayagan naman daw siya ng DOJ. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.